magandang umaga po sa bawat isa. Praise God, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga na tayo ay mananalangin at magbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Purihin ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa na nakasubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hayaan natin na bago tayo magbulay-bulay ng salita ng Panginoon ay tayo po muna ay umawit ng isang awit. Hallelujah. Diyos ng pag-asa. Tayong lahat, aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kabigatian, Diyos ng kaaliwan. Di nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayan, matatapuhan. Diyos na laging nakalaan, minsan ba aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kabigatian, Diyos ng kaaliwan. Di nagkukulang, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayan, matatapuhan. Diyos na laging nakalaan. Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming pinag-asa. Sa aming buhay, bibigyang kaluluhan, mararangalan ninyong dakilang pangalan. Kayo ang Diyos, hallelujah. Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming pinag-asa. Sa aming buhay, bibigyang kaluluhan, mararangalan ninyong sa for the last time. Kayo ang Diyos, kayo Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming pinag-asa. Sa aming buhay, bibigyang kaluluhan, mararangalan ninyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, bibigyang kaluluhan, mararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pararangalan ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Pararangalan namin ang inyong dakilang pangalan, Panginoong Yesus. Dahil kayo lang ang karapat dapat parangalan dito sa mundong ito, Panginoon. Maging diyang sa langit, Panginoon, kayo lamang ang tanging karapat dapat na parangalan namin ang inyong mga lingkod. Salamat po sa inyo. Samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita at hinihiling namin ang pagsama po ng inyong banal na Espiritu. Lahat po ng
makakarinig at makakapanood ng live na ito, O Diyos. Magkaroon ng kalakasan, Panginoon, spiritually, patuloy na magkaroon ng restoration, Panginoon, ng mga pananampalatayang nanghihina, Panginoon. Holy Spirit, hayaan namin na malaya kayong kumilos habang kami nag-aaral ng inyong salita. Salamat po sa inyo, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay sa pangunguna po ng District 8, ang ating Pastor Pedro. Purihin ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay nasa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 6, verse 15 hanggang 17. Pwede niyo pong i-type para makita rin po ng ating mga kapatid. Ikalawang Hari, chapter 6, verse 15 to 17. Sabi diyan, sa 15, gumising ng maaga ang lingkod ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, Panginoon, ano po ang gagawin natin? Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makita niya. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. No? Short background lang po. Itong pagkakataong ito ay si Haring Eliseo ay gustong hulihin ng hari ng Aram, no? At siya ay gustong hulihin dahil sa kanyang pamumuno sa bansang Israel, at itong si Haring Aram ay kumausap ng mga sundalo at para siya ay hulihin, no? At nung mga panahong ito, si Eliseo ay isang lingkod ng Panginoon na isang tapat na lingkod ng Panginoon at lagi siyang nananalangin sa Panginoon. Amen. At itong katulong niya ay, sabi diyan, ay gumising ng maaga ang lingkod ni Eliseo. No? Nung pagkagising pa lang niya ng umaga, ang nakita na nung katulong ni Eliseo ay hindi magandang pangitain, no? Dahil nakita niya na napakaraming sundalo, no? Napapaligiran sila ng maraming sundalo at nabagabag siya, no? At nabagabag siya. Pero itong si Eliseo na lingkod ng Panginoon na gusto siyang hulihin ng hari ng Aram, ay siya ay punong-puno ng pag-asa, no? Punong-puno siya ng pag-asa. No, sabi nga doon sa isang awit, there is a hope in the presence of the Lord. No, yung pag-asang iyon na kay Eliseo ay nagkaroon ng matinding impact doon sa sa katulong niya. Kasi paggising ng umaga yung katulong niya, no, nakita agad niya yung matinding kalalagayan ng nakaabang sa kanila na panganib. Yung pag-uusapan natin ngayon ay pag-asa. No? Ano ba yung pag-asa? Sa English ay hope. No? Ang meaning ng hope is expectance or expectancy. No? Na sa Tagalog ay inaasahan. No? Ibig sabihin ng hope ay expectance or expectancy. Sa Tagalog ay inaasahan. No? Yun yung meaning ng pag-asa. So, nakita niya yung
yung mga kabayo na nakapaligid sa kanila. At ang inaasahan lang nung katulong niya ay si Eliseo at yung mga sundalong kakampi ni Eliseo. Pero nabagabag siya dahil napakarami nga nung nakikita niya. No? Pero alam nyo na ito si Eliseo na punong-puno ng pag-asa sa Panginoon. Ano yung napapakinggan natin tuwing 3:00 ng hapon, programa ng ating tagapanguna, Pastor Joseph, may pag-asa sa Panginoon. At itong pag-asang ito ay hindi natin makukuha sa mundong ito. No? Yung pag-asang ito ay makukuha lamang natin walang iba kundi sa Panginoon. Dahil sa mundong ito ay yung pag-asa natin ay hindi natin talaga 100% na makukuha, kundi yung pag-asang ito ay manggagaling lamang talaga sa Panginoon, sa tulong ng Kanyang banal na Espiritu. Ngayon, pag-aralan natin sandali, no, ano nga bang meron yung pag-asa na ito? Ano nga bang merong sa Eliseo na pag-asa? No? Pag-asa lamang ba sa mga kakampi niya o pag-asa lang doon sa mga katulong niya na na mga sundalo rin? No? Yung pag-asang ito ay nanggagaling sa Panginoon. Pansinin natin sa verse 15. Gumising ng maaga ang lingkod ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at ang karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, ito yung sinabi niya kay Eliseo, yung katulong, Panginoon, ano po ang gagawin natin? No, masyado siyang nag-aalala. Nasabi niya, Panginoon, ano po yung ating gagawin? Umagang-umaga, nakita ko napakaraming karwahe na nakasakay sa maraming sundalo. Kaya sinabi niya sa kay Eliseo, Panginoon, ano ba yung gagawin natin? Alalang-alala siya, nagpapanik siya. Tandaan natin, ito ay umaga. No? Sa atin, lalo na yung mga ina ng tahanan, no, umagang-umaga pa lang, marami nang iniisip. Umagang-umaga pa lang, yung mga ina ng tahanan, marami nang pinaplano, iniisip at nakikita niya yung kalalagayan ng kanyang mga anak. Kaya minsan nawawalan siya ng pag-asa. Alam nyo, yung pag-asa, hindi po yan nawawala. No? Tayo lang ang nawawala ng pag-asa. Dahil yung pag-asa, hindi po yan kailanman pwedeng mawala. Dahil yung pag-asa ay yan na yung Panginoon. No, hindi, tandaan po natin, ang pag-asa ay hindi siya pwedeng mawala. Tayo lang ang nawawala ng pag-asa. Kaya minsan paggising pa lamang natin sa umaga, marami na tayong makikitang mga problema, pagsubok. Pero ito, paggising pa lang niya ng umaga, namumroblema na siya at nag-aalala siya, nagpapanik siya. Panginoon, ano yung gagawin natin? Tanong niya kay Eliseo. Pero ito sa Eliseo na punong-puno ng pag-asa. Itong sa Eliseo na punong-puno ng pag-asa ang sabi niya. Sumagot si Eliseo. Ito, sumagot si Eliseo sa verse 16. Huwag kang matakot. Sa English, do not fear. No, umaga pa lang, ang sabi nung kanyang katulong, Panginoon, nag-aalala ako anong gagawin natin. Kasi nakita niya agad, umagang-umaga nakita niya agad problema. Nagpapanik siya agad. Pero itong si Eliseo na lingkod ng Diyos, na punong-puno ng pag-asa, na hindi nawawala ng pag-asa, dahil ang totoo, ang pag-asang yan ay hindi mawawala. Tayo lang ang nawawala ng pag-asa. Itong si Eliseo, ang sabi niya, huwag kang matakot. Sa 16, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Tingnan niyo po yung kanyang pag-asa. Sabi niyo dun sa katulong, huwag kang matakot. Mas marami tayo kaysa kanila. Siguro nagtataka yung katulong kasi nga mas marami tayo, nakikita ko nga sa paligid natin, napakarami nila. Pero ang sabi ni Eliseo, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Mas marami tayo sa kanila. Kaya ang ginawa ni Eliseo, nanalangin siya. Ito yung kanyang panalangin. Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makita niya. Binuksan ng Panginoon ang kanyang mga mata.
spiritual na mata, no? Dahil sa pag-asa ni Eliseo, binuksan ng Panginoon yung spiritual eyes nung kanyang katulong at nakita niya na ang sabi diyan, nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Nung nanalangin si Eliseo, nabuksan yung spiritual eyes ng kanyang katulong, nakita ng katulong na napakarami nilang kasama. At sabi doon ay nagliliab na mga karwahe. Napakarami nilang kasama. Sabi diyan, nang makita ng mga at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Tingnan po natin yung nagawang pag-asa ni Eliseo dahil sa Panginoon. Binuksan ng Panginoon yung spiritual eyes nung katulong niya at nakita niya napakarami nilang kasamang. At ang sabi doon ay karwaheng nag-aapoy. Napakarami nilang kasamahan. Kaya sabi ni Eliseo, huwag kang matakot, do not fear. No? Meron tayong pag-asa. Meron tayong kakampi. Sa bawat pagsubok, bawat problema sa pamilya, huwag kang matakot, may pagdaraanan talaga tayo. Pero alam natin, sa bawat laban at pinagdaraanan natin, meron tayong kakampi. Amen? Meron tayong kasama. Meron tayong kasama, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Eliseo, Panginoon, buksan niyo yung kanyang mga mata. At nung nabuksan yung kanyang spiritual eyes, nakita niyang napakarami nilang kakampi. Kaya, yung inaasahan ni Eliseo, no? Tanda natin ang ibig sabihin ng hope is expectance or expectancy ng ibig sabihin na inaasahan. Yung inaasahan kasi ni Eliseo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung pag-asa kasi natin, no? Siya lang yung nakakaalam ng dulo ng buhay mo. Yung inaasahan natin na ang Panginoon, siya lang yung may hawak ng buhay natin. At siya lang ang nakakaalam ng dulo ng iyong buhay. Siya ang nakakaalam kung magtatagumpay ba yung iyong pag-aaral sa dulo. Siya yung nakakaalam kung magtatagumpay ba yung business na pinaplano mo hanggang dulo. Tandaan po natin, bago mo palang pinaplano, alam na ng Diyos yung dulo kung magtatagumpay ka or hindi. Siya yung inaasahan natin. At siya yung inasahan ni Eliseo. Na alam niya na meron silang kasama. No? Yung pag-asang meron tayo mga kapatid bilang mananampalataya. Yung pag-asang yon nagmumula sa Panginoong Hesus. Nagmumula sa Diyos. At ang Diyos, alam niya yung dulo ng iyong buhay. Alam niya yung mga plano mo kung ito'y magtatagumpay or hindi. Kaya karapat dapat siyang asahan. No? Sabi ko nga, ang pag-asa hindi nawawala. Hindi siya pwedeng mawala. Tayo lang ang nawawala ng pag-asa. Tayo lang ang nawawala ng pag-asa. Kaya ang sabi diyan, nung makita nung katulong na marami silang kasama, no? Nawala yung kanyang takot. Nawala yung kanyang takot. Kaya sabi sa Awit chapter 33 verse 22, pwede po bang paki-type, paki-comment? Basahin natin sa Awit chapter 33 verse 22.
Sabi diyan sa awit 33 verse 22. Awit 33 verse 22. Sabi diyan, Panginoon, sumaamin sana ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. Pansinin po natin sa awit chapter 32 verse 22. No? Panginoon, sumaamin sana ang iyong matapat na pag-ibig. Ito, ang aming pag-asa ay nasa inyo. Kaya yung pag-asa natin ay sa Panginoon natin ilagaw. Amen? Yung pag-asa natin ay sa Panginoon natin karapat dapat, no? Ang Panginoon karapat dapat siyang asahan. Karapat dapat siyang pagtuunan ng 100% na pag-asa. Dahil sa awit chapter 32 verse 33 verse 22, ang aming pag-asa ay nasa inyo. Ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Ano pa? Awit chapter 34 verse 18. Awit chapter 34 verse 18. Anong sabi diyan? Awit 34 verse 18. Malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ito, napakaganda mga kapatid, no? Pansinin po natin itong verse na ito. Malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ikaw ba ay merong bagbag na puso? Sa English is broken-hearted. No, broken, kumbaga ay wasak. Sa ibang salin ay sira o wasak na puso. Ang sabi ng Panginoon, malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso at sa mga nawawalan ng pag-asa. Malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso at sa mga nawawalan ng pag-asa. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po napakagandang bersikulo. Malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Nawawalan ng pag-asa yung katulong ni Eliseo. Kaya ang ginawa, tinulungan siya ng Panginoon, no? Na buksan yung kanyang spiritual eyes at nakita niya napakarami nilang katulong kasama. Ikaw ba'y may bagbag na puso at pinanghihinaan ng loob? Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Tutulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Ano pa? Sa awit chapter 62. Awit chapter 62 verse 5. Awit chapter 62 verse 5. Sabi diyan sa awit 62 verse 5. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Ano pong sabi diyan? Sa Diyos ko lang matatamo, no, ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Kailangan mo ba'y kapahingahan? Hindi yung kapahingahan na matutulog ka lang tapos pagkagising mo, restore na agad yung iyong katawan. Hindi. Yung kapahingahan to, kahit may problema ka, no, nakakangiti ka pa rin. Kahit may panganib, kahit may pagsubok, no, kampante ka pa rin. No, ang sinasabing kapahingahan dito na kahit may problema ka, may pinagdaraanan ka, kampante ka pa rin. Why? Kasi nga yung pag-asa mo ay nasa Panginoon. There is hope in the presence of the Lord. Amen. Kaya ang sabi diyan sa verse 5, sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa.
Ano pa? Huling verse na babasahin natin. Awit, chapter 65, verse 5. Awit, chapter 65, verse 5. O Diyos na aming tagapagligtas, tinugon nyo ang aming mga dalangin sa pamamagitan ng inyong kamanghamanghang pagliligtas. Kayo ang pag-asa ng lahat ng tao sa buong mundo. Ulitin ko po. No? Kayo ang pag-asa ng lahat ng tao sa buong mundo. Ngayon, paano mawawala yung pag-asa? No? Hindi sa pwedeng mawala, hindi nawawala ang pag-asa dahil ang pag-asa ay Diyos. At ang lahat ng tao ay umaasa sa Panginoon, kaya lang tayo yung nawawalan ng pag-asa. Kaya lang may sagot, ang sabi doon sa awit na binasa natin kanina, chapter 34 verse 18, kung nawawalan ka ng pag-asa at ikaw ay may bagbag na puso, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tutulungan tayo ng Panginoon. Huwag tayong mag-alala sa araw ng bukas. 'Di ba sabi ng salita ng Diyos, huwag mong problemahin ang araw ng bukas. Kaya kung ikaw ay may pinaplano, no, sa pag-aaral, business, ano pa, pag-aasawa, yung inaasahan nating Diyos, alam niya yung dulo nung pinaplano mo pa lang. Kaya karapat dapat siyang paglaanan ng pag-asa. Karapat dapat siyang paglaanan ng pag-asa dahil alam niya yung plano mo pa lang ngayon. Anong araw ngayon? Saturday. Kung may pinaplano ka ngayong Saturday, alam ng Diyos kung magtatagumpay yan or hindi sa dulo. Kaya karapat dapat siyang asahan. Lagi nating naririnig, no? Every day, tuwing hapon, alas 3 ng hapon, sa programa ng ating tagapanguna. Anong sinasabi lagi? May pag-asa sa Panginoon. Araw-araw nire-remind sa atin may pag-asa sa Panginoon. Kaya lang ang problema, baka naririnig lang natin, may pag-asa sa Panginoon. Pero deep inside, pagkarinig dito, lampas dito, kaya minsan, kapag dumating yung pagsubok, parang katulad tayo nung katulong ni Eliseo. Umagang-umaga pa lang, panganib agad yung kanyang nakikita. No? Hindi nga natin alam kung nakapag-pray, nag-pray agad ba siya? Or ang nakita niya agad ay yung mga problema. Kaya minsan, madalas tayong ganun po eh. Minsan, paggising pa lang natin ng umaga, pagsubok agad at problema agad yung ating nakikita. Hayaan naman natin na, Panginoon, may pagsubok, may problema, sige po, dyan lang po yan. Pwede po bang magpe-pray muna ako sa inyo? Dahil yung pagsubok yan, alam ng Panginoon yan kung paano niya tugunin. No? Kung may problema ka, alam ng Panginoon yan, huwag kang mag-alala kung tutulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Purihin ang Panginoon. Awitin nga po natin uli yung chorus ng Diyos ng pag-asa. Ang sabi doon, kayo o Diyos ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming minanasa. No? Kayo o Diyos ang aming pag-asa. Kayo o Diyos ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming minanasa. Sa aming buhay bibigyang kaluguran. Pararangalani mong dakilang pangalan. Kayo o Diyos, kayo
glorify your name, O God. Panginoon, tulad po ng aming binulay-bulay ngayong umagang ito, na kailanman ay hindi pwedeng mawala yung pag-asang yon dahil ang pag-asang yun ay kayo, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po mga kapatid ko na dumaranas ngayon sa matinding pagsubok, matinding panghihina. Meron mga dumaraan sa mga pagsubok na nagiging sanhi ng pagkasira ng kanilang mga puso. Panginoon, pero dahil sabi sa inyong mga salita, malapit po kayo sa may mga bagbag na puso at tinutulungan nyo yung mga nawawalan ng pag-asa, tinutulungan nyo yung mga nanghihina. Kaya Lord, ngayong oras na ito, kung sino man po sa kanila yung dumaraan ng pagsubok, problema na nagbibigay ng kabigatan, pagbaksak, nagbibigay ng hindi magandang kalalagayan sa kanilang puso. Lord, in the name of Jesus, Holy Spirit, palakasin niyo po siya ngayong umagang ito. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maalala niya na meron siyang kakampi at meron kaming kakampi. O, purihin kayo, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan, Panginoon. Lord, ngayong oras na ito, Lord, we declare, Panginoon, restoration in Jesus' name sa mga nanghihina. Lord, we declare, Panginoon, revival, Panginoon, sa bawat isa na makakapanood nito at mga sumusubaybay ngayong umagang ito. Lord, we declare, Panginoon, maramdaman nila yung pagkilos ng inyong banal na Espiritu, na hindi sila nag-iisa. Kasama nila kayo, Panginoon. Kasama namin kayo, Holy Spirit, sa bawat laban ng aming buhay. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, paalala nyo nga po sa mga nanghihina na inyong mga lingkod na meron kaming pwedeng asahan. Walang iba kundi kayo, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos. Pagpalain niyo po yung bawat nanood at bawat makakapanood pa po ng live na ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat mga lingkod po ninyo, Panginoon. Ingatan niyo po yung mga papasok sa trabaho. Ingatan niyo po, Panginoon. At walang iba kaming dinanasa kundi yung pagkilos po ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong mensahe na ibinigay sa inyong mga lingkod. Salamat po sa mensahe ninyo, Panginoon, na ibinigay sa amin na magpapalakas sa aming pananampalataya. Marami pong salamat sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami, Holy Spirit. Lukuban niyo po kami ng inyong banal na dugo at ingatan, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. We declare victory upon victory. We declare restoration, Panginoon, sa mga nanghihina. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Tulad po ng lagi nating naririnig, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Dahil yung pag-asang meron tayo ay hindi nawawala. Walang iba kundi ang ating Panginoon. To God be all the glory. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tayo po ay magpatuloy at sama-samang laging manalangin. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.